Ay nasa Verity Confession, Article 33, which is the sacraments, at patuloy ang ating pagbanggit ng mga pagpapaliwanag ng mga bagay na ito to guide us kung ano ba talaga yung ating pinanampalatayaan. Hindi tayo sumusunod lamang na parang bulag at nakikiuso lang tayo sa iba. You have to fully understand at tayo binigyan ng senses to perceive o makakarinig, makakita. So ito ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Verity Confession Article 33, which is the sacraments. So yung tinitle ko po yung God's sensitivity to our insensitivity. Bakit? Ginamit yung ating mga senses kasi yun yung problema natin eh. Diba? Ano nangyari sa Garden of Eden? Yung senses natin ni Adam, saka ni Eve ay sumablay, nakakita sila na napakaganda, which sinabi niyang bawal. So yung insensitivity natin doon sa kanyang command ay binaliwala. So kita mo yung kabutihan ng Diyos. Alam niya na ang ating weaknesses at sa pamamagitan ng mga sacraments. Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit. Sige. Babasahin natin yung Verity Confession Article 33, which is the sacrament. Sabi rito, we believe that our gracious God, mindful of our insensitivity and weakness, has ordained sacraments to seal His promises to us and to be pledges of His goodwill and grace towards us. He did so to nourish and sustain our faith. He has added this to the word of the gospel to represent better to our external senses, both that He declares to us in His word, and He does inwardly in our hearts. Thus He confirms to us the salvation which He imparts to us. Sacraments are visible sign and seal na something internal and invisible, by means of which God works in us through the power of the Holy Spirit. Therefore, the signs are not void and meaningless, so that they deceive us. For Jesus Christ is their truth. Apart from Him, they will be nothing. Moreover, we are satisfied with the number of sacraments which Christ our Master has instituted for us, namely 2, the sacrament of baptism and the Holy Supper of Jesus Christ. So, ang isa sa ang ating tatalakayin muna, umpisa, yung tinatawag na means of grace. Ano bang ibig sabihin ng grace? Means of grace. Kasi yung pinakasimpleng meaning niya, ito yung tools na ginagamit ng Holy Spirit na to strengthen our faith. Saka makialala natin kung ano yung ginawa niya. So may mga bagay na nangyayari kung sakali, paano ba kumikilos ang Holy Spirit? Wala na si Christ. Physically, wala si Christ sa atin dito. Nasa heaven siya. Kasi na panahon ng time niya nandito sa lupa, nag-ministry talaga sa kanila at visibly nakikita nila si Christ. Kita mo, kailangan pa bumaba ni Kristo para makita nila may Diyos. Kasi alam niya, wala tayong senses na hindi natin ma-sense na ang God ay nag-i-exist. Actually, alam natin nag-i-exist, but we subconsciously, tayo ay ini-ignore natin siya o ni-reject natin siya nang hindi natin pinaniniwalaan ang kanyang sinasabi. So, same thing. Nakikita mo siya pero hindi ka naman sumusunod. Same thing sa garden. Kasama nila ang Diyos pero hindi pa rin nila sinunod. So, somehow, may problema tayo sa ating senses. Sabi, ang Holy Spirit talaga kumikilos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng iba-iba na pamamaraan. Maaari one day, ikaw ay, sabi ng ibang mga naririnig kong mga patotoo kung paano sila lumapit sa pananampalataya. Ang iba daw ay pamagitan ng panaginip. Hindi natin alam kung talaga nag-work. So, di naman natin malinis yun eh. Pero, may mga bagay kasi na mahirap ipalawan. Personal yon.
Pero may mga bagay siya na makikita rin at masasaksihan hindi lamang ikaw kundi yung nasa kasama mo sa sa pananampalataya. Makikita nila kung yan ang tinatawag na honorary means of grace, makikita nila. So kasi tayo dati talagang ganoon ang ating problema talaga yung tinatawag natin yung senses. Ano ba kaya ang prayer natin yung lust of eyes, yung mga sins na yon. Yung greed, ano ka ba kasi nakakita ka ng isang bagay na gusto mo, envy, nakikita ka. So may nakikita ka. So yung sense, yung mga weaknesses na yon, and yun ang re-resolve at nisinoob ng ating Panginoon. Isipin mo, actually parang ginagawa niya ng madali para sa atin. Kung isipin mo, siya na yung gumagawa. Una, tayo ang sumuway dahil sa ating pag-rebelde sa Kanya at di tayo makabalik sa Kanya dahil nga hindi umubra yung kasalanan sa harapan ng ating Ama. At gumawa siya ng paraan para makabalik. Anong gumawa? Tayo ba makakagawa ng paraan? Wala. Hindi nga natin ma-perfect eh. Ang Panginoon pa rin ang kumilos. So ano yan? Una, yung dalawang means of grace, which is the Word and the sacraments. So, hindi ito pagkukumpara ng dalawa, parehong mahalaga yung dalawa. Pero, may mga bagay kasi minsan. So, dapat pala dalawang yan. Dapat yung dalawang yan, magagawa natin. Ang Word, tandaan natin ang Word, umpisa, ito yung kaibahan lang ng dalawa. Yung Word, siya yung dapat nating paniwalaan at yan ang nakakapagligtas sa atin. Siyang salita. Ang sacraments is parang ano lang siya, strengthening o parang baga sa gamot parang supplement para yung faith ay masustain. Kasi alam niya na tayo ay may kahinaan pa rin. So sabihin mo, may mga pagkakataon, paano yun? Yung isang example, yung nung pagliligtas. Kasi pag sinabi natin, huwag nating sabihin na yung word, huwag nating overvalue ang sacraments kasi yung sacraments is just a supplement. Hindi rin na natin pwedeng i-undervalue to kasi kasama ito para ma-sustain at maalala natin. So isang bagay na pwede mong sabihin na hindi mo na kailangan ng sacraments. So isang example ay yung thief sa cross. Nagkaroon ba ng sacrament yun? Wala, di ba? Pero may nakita siyang sign. Sa Christ, nakita niyo yung word ni Christ, ang kanyang narinig. At siya ay nananampalataya at siya ay naligtas. So, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi naman lahat tayo may pagkakataon na ipako kasama ni Kristo. Gusto niyo ba? Isang beses lang nangyari yun, hindi na naulit yun. So, special yung pagkakataon na yun. Extraordinary yun, hindi yan talaga... Hindi in standard na dapat ganun. So mag-ingat din tayo sa mga ganung bagay. Minsan, yung mga hindi dapat standard, ginagawa natin standard. Hindi naman dapat pagtuunan ng pansin, natin. So, mas maganda maliwanag yung bagay na yan. So, sa Word, paano ba umuobra ang Holy Spirit sa pamamagitan ng Word? Una, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Paano ito nagkumikilos? Sa Genesis chapter 1 verse 3. Basahin nyo. Posibleng hindi nyo, in the beginning, sige, puntahan nyo. God said, ano sabi? Let there be light. Anong nangyari naging respond doon? Nagkaroon ng ilaw. So nakita mo, nag-work yung word ng Diyos. Puntahan natin ang Psalms. This is God spoke sa pamagitan niya. Psalms 33. Verse 9. Nasabi? For He spoke, sinasabi niyan, yung Diyos yan, it came to be. He commanded, and it stood firm.
So makikita natin, even in nature, ang word ng Diyos ang naglumikha ng mga bagay na yan. So hindi natin pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos, which is very important. It's the power, may kapangyarihan. Ano pa ang nagagawa ng word? Paano siya kumikilos para sa atin, para sa ating kaligtasan? Preaching the gospel to all. Sa Mark chapter 16 verse 15. Sabi, and he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation, para sa lahat. So this is how the Holy Spirit na kumikilos sa bawat isa. Wala ng ating Panginoon, pero yung kanyang salita ay nanatili. At ito ang ating naririnig palagi dito sa atin. Siya ang sumikilos ang banal na Espiritu at nag-respond doon sa salita ng Diyos. So maraming nangyayari sa New Testament. Paano sila dumami? Yung mag-preach si Peter ba nag-preach, nadagdagan sila ng libo-libo? O si Paul? Diba? Yung si Paul may nakatulog pang nahulog dahil nakatulog sobrang haba ng preaching niya. Pero sila ay dumami. Ang nangyari din sa Pentecost, Holy Spirit din kumilos doon dahil narinig nila yung salita at mabuting balita ng Diyos. Romans chapter 10. Nabasahin natin. So ito yung how the word works sa bawat isa sa atin. Romans chapter 10, verse 16 hanggang 17. But they not have all obeyed the gospel, for Isaiah say, Lord, who has believed what he has heard from us? So, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So, isa sa mahalaga at talagang pinakamahalaga yung salita ng Diyos. Kasi dito ang nagpapalago at nagpatuloy na nagbibigay sa atin ng pananampalataya sa Kanya. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel. Ano daw yung gospel? For it is the power of God for salvation to everyone who believes, for the Jew first and to the Greek. So hindi lang para sa Jew, para sa lahat. So yun ang nag-work ang Holy Spirit sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nagre-respond ang Holy Spirit sa kanyang salita. So ito ang patunay na ang salita ng Diyos ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Dito ay nakakapagligtas sa atin. Article 28 hanggang 29 ng Birthday Confession. Ano sabi doon? There is no salvation outside of the church, because the voice of the shepherd is heard in the church, so one must join the church which preaches the word of God faithfully and completely. Kasi doon siya nagdiligtas sa loob ng kanyang simbahan. So ang kahalagan ng word ay hindi natin pwedeng baliwalain. So about the sacraments, dalawang bagay ang bahagi ng sacraments, which is ang binigay sa atin ang kanyang dalawang bahagi ng pag-uusapan tungkol sa sacraments. Una, ang signs
Then, the seals. So, ang sign, diba, pag kayo ay nagnanavigate sa kalsada, tinitingnan nyo yung mga signs para hindi kayo maligaw o hindi kayo mag-violate ng maaaring violation na maaaring hindi dapat mo ginagawa. So, yun mga signs na yun. Dapat dito ka lang, dapat doon ka lang, dapat dito ka pumunta, dapat dito ka lang. Kasi tayo, tulad ng sinasabi natin, yung puso natin napaka-rebelde eh. Sinabi na sa kanan, pupunta ka ng kaliwa. Kasi sobrang sabi mo, gusto mo lang maiba. Yung mga tipong ganun. So, we need talaga yung signs. So, simple kita mo yung ginagawa ng Diyos sa atin. Which is, alam niya yung ating pagiging insensitive or sabihin na natin yung rebellious heart natin. Kasi hindi natin talaga nasa sense. Kasi nga, yun na nga problema ng sin. And then seals, ano bang ginagawa ng seals? Ito yung para siyang, kumbaga parang ganito, parang pagkikilanlan mo na ikaw talaga yan. Tulad sa pag ano ka ng passport, hindi pwedeng angkinin ng iba yan, sa'yo lang yan. At seals yan na ikaw ay citizen ng Pilipinas, Pilipino. Yan ang identity mo pag pupunta ka sa anong citizenship mo. Hindi mo pwedeng Amerikano ka, pero yung passport ay Filipino. Hindi pwede yun. Yung baga, yun yung patunay na ikaw belong as at ang mga bagay na yan, sinisigurado na authentic at hindi yan peke. So, kasi may mga bagay, kaya may sinatawag na authentic sa mga peke. So, sinisiguro niya dapat na tama yung iyong hawak o yung sign. So, sinisiguro niya, tunay ka nga ba? You are truly belong to Him. At yun, yung seal na yun, ay dapat makikita. At yun ang mga bagay na ating visibly na makikita sa mga bagay na invisible. So, ito ang God's sensitivity to our insensitivity. Una, yung bagay na ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang sign, pinakita, tulad ng binasa natin kanina. The promise of covenant, sa Genesis chapter 17, verse 7. Patan nga natin. Genesis 17, verse 7. Sabi niya kay Abraham niya sinabi ito, I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generation for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. Nakita mo yung kanyang promise, yung covenant. So, ito yung signs ng kanyang ang kanyang ginagawa ba't nagbigay siya ng sacraments o ng signs and seal. Nung nangako siya kay Abraham, sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit tayo may kasunduan. Ano yon? Kanina, ulit-ulit na binanggit natin sa Old Testament reading, circumcision. Yung beses binasa yun, binanggit doon. So ito'y pinakita niya, may pangako ang Diyos sa kanila. At ito ang magiging sign. Alam mo saan nilagay? Mismo sa katawan nila para makita nila. So, sa panahon nila, yung mga Israelita, lalaki lang yung pwedeng circumcise. Which is, ang signification lang nun, kasi ang lalaki, siya ang magiging head of the family. Kung may sign yung lalaki, yung head of the family, kasama na yung kanyang household. So, siya lang may sign o kalalaking kasi nakatagda yung mga lalaki, yung mga anak na lalaki to be magiging head ng family. Kasi nga, hanggang sa offspring mo. So, nilagay niya yung sign sa mga kalalakihan. Bakit ba lalaki lang? So, tingnan muna natin, ano lang natin, lagay lang natin sa context. Yun na sinabi niya, ang lalaki doon sa panahon na yun, ang head of the family at sa kanya ibibigay ang sign. So, ang sign na yon visible sa kanila, sa kanilang pagtingin,
kung nilagay doon sa isang part ng katawan nila kasi nga to hanggang sa inyong offspring. So meaningful yung nilagay doon sa ganong bahagi ng katawan ng tao, ng lalaki, kasi hanggang sa offspring nyo. Kasi kayo ang magdadala ng seed, yung seed ni Abraham na. So, sa tuwing may gagawin sila na bagay hindi dapat, kasi alam niya ang kahinaan ng tao, makikita niya bago pa niya gagawin yung bagay na mali. Ay, teka, markado pala ako, hindi ko dapat pala nilalabag yung covenant na sa aming Diyos. So, makita mo kung bakit doon nilagay. Para ma-preserve nga na hindi sila lumabag. Pero alam naman natin na hindi pa 100% nasusunod nila. Yun. Pero nakita mo yung concern ng Diyos sa kanila. Alam niya yung weaknesses nyo. At alam niya kung paano niya ito gagawin. Hindi lamang sa iyo, hanggang sa offspring mo. Kaya ako nilagay yan dyan. Pag gano'n yung sinasabi niya, pero hindi niya kailangan paliwanag. Sa tuwing yun ang naging senyales para sa kanila. Yun nga, diba, sa sign, sa Genesis chapter 17, 10 to 11, binanggit niya, kanina natin yan. Usog lang ng konti. Genesis 10 pa rin naman, 17 pa rin naman yan. Sabi niya, This is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskin, and you shall be the sign, the covenant between me and you. So, laging pinaalala niyan. So, bago sila gumawa ng mga bagay na maaring yung preservation ng kanilang offspring, alam niyo ang darating ang panahon na yon. Kasi ang sign na yon, until dumating, alam natin, kay Christ. Kasi doon nakadikit talaga yon doon. So nakita niyo, medyo malayo yan, pero ito yon, ang dulo yun sa kay Kristo nga. So to preserve hanggang sa offspring. So yun ang ginawa ng Panginoon. So hindi siya simple na nagtatak lang, pwede naman itatak sa kamay o sa dibdib o sa noo. Lagyan ng sign, pero doon sa bagay na yon para maalala nila yung offspring ay kasama na pinangakuan ng Diyos. So yun ang preserve sa kanila. Our gracious God, mindful of our insensitivity and infirmity, yung ating weaknesses, has ordained sacraments to seal His promises to us and to be pledges of His goodwill and grace towards us. So, tuwing makikita ni Abraham o kanang offspring, hindi lamang ito yung may promise ang Panginoon at tutuparin niya ito. At ang promise niya, sabi niya, hindi kayo ipapahama kundi for His goodwill o grace toward us. Sipin mo, sa lahat ng lahi, ang lahi ni Abraham ang pinili. So yun, grace yun na matatawag natin. So kita mo naman kung gaano ang kabutihan ng Diyos. And then the sacraments are signs. So ito yung natin. Sacraments are signs. Lord's Day 25, question and answer 6 to 7. Kung puntahan natin yan, meron ba kayo dyan? Yan, nandyan naman eh. Babasahin na lang natin. Sabi rito, question, are both word and sacraments then intended to focus our faith on the sacrifice of Jesus Christ on the cross as only ground of our salvation? Yes, indeed. The Holy Spirit teaches us in the gospel and assure us by the sacraments that our eternal salvation rests on the Christ one sacrifice of us on the cross. So ito tama yung word niya, ang gospel niya nag-assure us sa kanyang nag-assure sa ating salvation. But ano ba yung sacraments? Anong pinapakita? Ganito kayo niligtas ng Diyos at ang Diyos ay sa inyo. Kaya nakita natin sa baptism. Paano kaya pinangalan? Ang pangalan niya, ibinigay niya sa inyo.
sa sacrament ng ng communion, si Kristo ay para sa inyo. So same thing sa Old Testament, 'di ba? Sabi niya, ako ang Diyos niyo, ikaw magiging bayan ko. So inangkin niya. So same thing. So nakita mo kung ano yung ginagagawa ng sacrament. Supplement siya doon sa patuloy na pagpapaalala sa inyo sa ginawa niyang Diyos sa iyo at sa kanyang promise. Same thing for us. Pinapakita kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. At He assured us na tayo belong sa Kanya. Sinil niya tayo. Baga na may passport ka na certified, you are sa akin ka. So the sacraments are seals. The purpose of seal is to certify that something is true and something is real. So, bakit ginawa ito? Kasi merong counterfeit. Ba't kaya ginawa ito, no? Kasi meron ngang nagpepeke. So kailangan niyang gawin ito. Meron tayong seals sa ating Panginoon. Tulad nga na sinasabi ko, lahat tayo pwedeng kumuha ng passport as long as you are tunay na Pilipino ka. So ano ang certification na tunay ka na Pilipino? Birth certificate. Nandito ka pinanganak. Kasi hinihingi yan eh. So yun yung mapapakita ng patunay na ikaw ay Pilipino. So ganun yung bakit kailangan ng seal or sign. Kailangan may patotoo ka na ipapakita. So same thing why the sacraments are sealed. Sinabi niya na ikaw ay inoffer niya yung katawan niya sa atin para mag-isa tayo sa Kanya. Inangkin ka ng Diyos. Si Kristo ay para sa atin. Yun ang Kanyang seal sa atin. At hindi na tayo pwedeng maalis dyan kasi natatakan ng bawat isa sa atin. So anong gamit nito ng mga seals and sacraments, sign and seal na ito? Kung maalala natin, sa Old Testament, one can only receive the sacrament of circumcision once in their lifetime. Tato naman, hindi naman pwedeng i-circumcise ka pa uli. Pag na-circumcise ko ng Old Testament, yun na yun, tatak mo na yun. Pero sabihin natin, ganun din tayo kasi yung circumcision ay ang naging counterpart niyan ay yung panahon natin ni Kristo, which is the baptism. Kaya nga meron lang tayo one baptism. One time ka lang pwedeng gawin. So, ibang pananampalataya, kailangan ka uli mabaptize bago ka mag-join sa kanila. So, huwag na nating awayin yung mga yun. Okay na yan at naintindihan natin kung anong gusto nila. Pero ito, pinakita. So may reference tayo bakit isang beses lang, which is sign. Pero yung ating sacraments, bakit pa ulit-ulit tayo every Lord's Day? So, sa Old Testament din, ganun din. There can only receive sacraments of grace. Sa Feast of Passover, celebrated once a year. Ano ba yung nangyari sa Passover? Ngayon ang time na sa Egypt sila, di ba? Saan nilagyan sila ng yung kanilang bahay, tinatakan, sign, blood, visible sa eyes nila, makikita. Di ba? Hindi naman yun invisible na, sige, okay ka na. Naglagay talaga ng sign, which is the blood. At alam natin yung sign na yun, may tinutukoy na yun. Pero may nakita sila. Ang bawat tahanan, mayroong tatak ng dugo. So, kailangan may signs yung bagay na yun. So, kaya nagkakaroon sila ng celebration, yung mga Hudyo, ng celebration of Passover, Feast of Passover, once a year. Pero tayo, every Sunday, meron tayong celebration. Since kanila, Passover, which is siniligtas sila eh. Tayo rin, di ba? We celebrate dahil niligtas tayo ng Diyos. So, bakit ginagawa natin every week? Dapat pala once a year lang. Tulad ng sinabi ko kanina, yung insensitivity natin, madalis tayong makalimot. Kaya yung palalahanan tayo. So, may mga ganong bagay na nangyari sa atin. Kaya nakita natin,
ang kanilang ginagawa, which is the feast, is somehow na ang kanilang sa identity ng mga Hudyo ng panahon na yon. So tayo, hindi naman tayo mga Hudyo. Gagawin natin na once in a year lang. Hindi naman tayo magse-celebrate ng ganyang feast. Tayo, we are celebrating every Sunday kasi we are encountering, we are hearing the gospel. So to reinforce that gospel na isinare dito sa pulpit sa pamagitan ng sermon, i-reinforce pa ng sacrament sa pamagitan ng communion. So magandang bagay yon at binapakita we are truly depending sa kanyang salita na tayo ay kanyang mapapaalalahanan. And also, let's remind us of our weaknesses. Excuse me. Sorry. Excuse me. In the Reformed churches, the Lord's Supper is traditionally celebrated rather infrequently. But God's intends us to use these sacraments daily too. One can receive sacraments often without actually using it. Ano sinasabi niya? Merong receive ng sacrament but without actually using it. And one can also use a sacrament daily without receiving it. It over and over again. The focus need to lie on the use, not on the frequency. So, hindi pala tayo naka-focus sa gaano kadalas o gaano kadalang, kundi bakit natin ginagawa ito. So, magandang pagkakataon yun. May iba kasi na, dati di ba, once in a month lang tayo, co-communion. Excuse me. Oh. So, tulad ni sinabi, isang nire-reinforce yung ating faith sa pamagitan ng mga sacraments. So, we really needed it sa tuwing Sunday. Tulad nga na dati nang binabanggit natin, minsan, sablay yung kulang ang ating sermon o may kulang na hindi na ipahayag yung gospel. O praise God, sa pamamagitan ng communion, ay na-offer yung gospel. So, yan isa sa use ng bakit frequently natin ginagawa o every sermon natin, after the sermon, ginagawa natin ang communion. Which is, kasi hindi tayo nakapokus nga kung kailan dami hindi, kundi yung paano natin ginagamit ito. As this, tayo sa church, we use it na patuloy na marinig natin ang mabuting balita ng ginawa niya sa atin. So that's kung bakit kailangan meron tayong sacraments. So, Pastor, paano yung mga since na nag-a-appeal ito sa ating senses, which is sa ating mata, which is sa ating panlasa, paano yung mga bulag? So, ibang issue na yun. Wala pa namang mga bulag dito sa atin eh. Mayroon na malapit na. Di ba? Matitikman niya. At maririnig niya. Naka-appeal pa rin dun sa senses natin. So, kung bakit kaya kailangan ang pinakamalaga ay maka-attend ka talaga ng Lord's Day. Kasi hindi mo lamang siya narinig kung dahil doon ka lang sa kunwari, gusto mo lang, online ka lang palagi, maririnig mo. Pero hindi mo siya matitikman. Hindi mo siya malalasahan. So, nakita mo yung appeal nung gospel sa atin, hindi lamang sa ating mata, hindi lamang sa ating tenga, sa pakikinig, hanggang sa pagiging panlasa natin, matitikman natin. Kasi nga, basta ang natin, not in frequency, kasi ang galing naman, madalas kayong nag-Lord's, nag-communion. Galing naman. Hindi lang kasi dahil sa madalas, kasi kailangan.
We're using it not na i-proud na, ang galing namin. Hindi. We're using it na yung gospel ay palaging ino-offer sa bawat isa sa atin sa lahat ng pagkakataon. And Christ instituted the two sacraments. We are satisfied with the number of sacraments which Christ our Master has instituted us, namely two, sacrament of baptism and the Holy Supper of Jesus Christ. So, bakit natin ginagawa? Kasi si Christ mismo ang nag-institute nito. Hindi basta kung sino lang nagsabi na ito lang gawin. Hindi, si Christ mismo ang institute nito. Diba? Baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. And then, the Holy Supper, do this in remembrance of me. So, ano yung dahilan kung bakit natin ginagamit yon? In remembrance of me. Kasi madalas tayo makalimot eh. Tapos yung naming nyo, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Hindi na tayo, ang name natin, hindi na under Satan. It's under the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yun yung dahilan kung bakit yung baptism, inangkin ka na niya, tinatakan ka na niya. You've been signed, your name. Yan ang pangalan mo. Sa Old Testament time, kung bakit lalaki lang ang may sign ng covenant, kasi under him, you already kasama ka doon sa sign na yun. Kasi nga, siya ang head of the family, and under him, which is belong his household. So, kung pinangalanan niya yung ama mo, kasama ka sa pangalanan. So, same thing sa ating baptism o bakit ini-include natin yung mga bata. Dahil yung kanyang magulang ay mananampalataya. Pinangakuan siya, at alam niya, ang pangako niya, hindi lang natigil sa kanya, hanggang sa kanyang household. Same thing sa Old Testament. Until your offspring. So, tandaan natin, generation. So, this is our practice talaga na hanggang sa anak natin. Kasi dadalhin din nila yan. We hopefully na sila rin ay to grow na mananampalataya rin ng ating Panginoon. At ganun din ang gagawin nila. So, yun ang ginawa ni God throughout Old Testament. Kaya sinabi, you and your offspring, kasama niyang pinangakuan. So, dito natin makikita ang patuloy na binibigay ng Panginoon sa atin na hindi lamang natigil siya sa aspeto na hanggang doon lamang sa salita. Kasi, importante ang salita. Iyan ang pinakamahalaga na marinig natin. It also appeals to some of our senses, which is our sight, which is our taste, it's our hearing, kasama yan. So, praise God sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. In conclusion, mga kapatid, sacraments are signs and that appeals to our senses, which is our hearing, sense of sight, and sense of taste. Na yan ang kanyang kinlens bawat isa sa atin. Dito tayo ang dahilan na nagkasala tayo sa mga bagay na nakikita natin, sa nalalasahan natin, sa nagugustuhan, sa mga desires natin. The sacraments communicates the same message of the gospel. Tandaan natin, yung mga sacraments ay hindi lamang isa sa part ng ating gawain, kasama sila importante kasi ang kinikwento ng mga sacraments ay kung ano ang ginawa niya sa atin at kung bakit tayo niya inangkin. Minsan hirap ipaliwanag parang ito yung mga sacraments is parang is the word na may kasamang visual. Nagsasalita ang Diyos, tapos kung baga para may visual aid sa likod niya, nakikita mo ang ginagawa niya. Natitikman mo pa. So nakita mo, holistic yung ginagawa ng ating Panginoon. So para siya naghabang nagsasalita, hindi mo lang siya nakikita, hindi mo lang siya narinig, natitikman mo pa rin siya. Yun yung dahilan ng bakit may sacraments tayo. Like the Lord is painting pictures beside His Word. Ang ganun, di ba? Parang teacher habang nagsasalita, susulat niya, paliwanag niya. Para ma-satisfy rin yung ating pagtingin. It helps us to focus. Bakit?
more on His Word with all of our senses because God knows our weaknesses and limitations. So, helping us to focus on Him. Kaya bakit merong ganyan? Nakapokus tayo, kaya nga we make sure tama yung ating, praise God, na kita natin yung ating kakulangan na kahit yung mga awitin nakafocus sa gospel. The songs satisfying our ears, narinig natin, ato ang ginawa ng Diyos sa atin. Sacraments are seals that certify that His Word is true for me. Totoo para sa akin. Kasi tuwing makukuha ko ito, yes Lord, totoo na in-offer mo ang katawan mo sa akin. That He truly washed away my sin. And Christ is for me. Si Kristo ay para sa atin. He offered His body and His blood. Yun yung sinabi niya. He is so graceful enough that He assured us by not to let our weaknesses hinder us from seeing how faithful He is. Diba? Kung may kakulungan sa pagdinig, matitikman mo, makikita mo. He is to promises, His promises. God is sensitive to our insensitivity. Puri ng Panginoon sa Kanyang kabutihan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong kabutihan. At alam mo, talagang kilala mo ang bawat isa sa amin. You know our weaknesses. Kami po ay madalas naladala ng tukso dahil sa aming mga mata ay nakakita kami ng mga bagay sa tingin namin ay maganda. Sa aming mga pakiramdam, sa aming mga naririnig, sa mga bagay na aming natitikman, Panginoon, talagang si Satanas ay gumagawa ng paraan to entice at tutoksohin kami sa mga bagay na yon. Kaya Panginoon, Ikaw rin mismo, sa mamamagitan ng mga sign and seal na ito ng sacraments, pinapakita mo na kami ay belong sa iyo. Tinalakan mo na kami. Hindi na kami belong kay Satanas, kundi you belong to you. You have named us. You sealed us with your name na kami ay belong to the Father. At kapatuloy ko, Panginoon, na pinapaalala sa amin yan. At nakikita rin namin sa tuwing magkakaroon ng baptism, dito sa simbahan ito, pinapakita that we been named under His name. It's the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kaya Panginoon, we truly celebrating kung kami man may baptism dahil ito ang iyong mensahe. Ngayon din, sa iyong communion, pinapakita mo na kami sa iyo. Kami, ikaw ay para sa amin at kami po, ang inoffer mo yung katawan para sa amin at yung dugo ay bumuhos para sa paglilinis ng aming kasalanan. Kaya Panginoon, pinapakita mo lamang na kami ay iyong inangkin at ikaw ay namatay para sa amin. We are belong to you. Kaya ang mga bagay na ito, Panginoon, ay tumutulong sa amin to focus on kung paano mo kami niligtas, kung anong ginawa mo sa amin. Muli, Ama, maraming salamat sa iyong kabutihan at patuloy na pag-unawa sa mga bagay, sa pagpapaunawa sa amin sa mga bagay na iyong ginawa. Hindi lamang sa pamagitan ng iyong salita, kundi sa mga bagay na aming nakikita at aming natitikman. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen.